Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Judgment. I feel like ang nasisense ko na energy mo, meron ka ditong ginagawa na desisyon na kailangan do sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Or iniisip mong ibigay kung ano yung hatol na gusto mong gawin dun sa sitwasyon. Ang mensahe ng card mo, kailangan mong balansehin yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Minsan, may mga sitwasyon na napapagod ka na, gusto mo ng takasan, pero hindi pwede. Kailangan mo lang talagang balansehin yung mga dumarating para hindi ka ma-exhausted, hindi ka mapagod at sumuko. Some of you may darating na blessing na hindi mo inaasahan. Unti-unti mo nang nare-reach yung goal mo, yung mga gusto mo, nakukuha mo na paunti-unti. Or nakikita mo sa sarili mo na yung mga ginagawa mo, dumarating na yung resulta, nakikita mo na nagkakaroon ng improvement, and masaya ka dun sa mga nangyayari na yon. Some of you may tao dito na gusto niyang i-offer yung makakaya niyang tulong towards you, or pinag-iisipan niyang mabuti kung ano yung gagawin niyang hakbang para maipakita niya kung ano yung gusto niya para sa'yo. Gusto mo munang bigyan ng time yung sarili mo para makapag-isip. Some of you, andun yung pagdadasal mo palagi sa mga pangarap mo. Iniisip mo na mag-invest, na mapalago yung pera mo, na kumita yung business, or maging maganda yung karir mo. Some of you gusto mong magbigay ng panahon, oras para sa sarili mo or do sa mga taong mahal mo. May tao na darating at iniisip niya na ipakita kung ano yung passion niya towards you. Some of you, meron ka ditong pagkakabisihan na alam mong isa sa nagpapasaya para sa'yo. May past person na gustong bumalik sa buhay mo. Pinag-iisipan niyang mabuti kung ano yung gagawin niya. Some of you, andun yung pagtulong mo sa kapatid mo, sa pamilya mo. Kung ano yung meron ka, gagawin mo na maibigay para sa kanila, yung magpapasaya para sa kanila or magpapasaya para sa'yo. Pinupunuan mo kung ano yung pagkukulang, ikaw na yung nagbibigay. Some of you may darating na proposal or engagement, or andun yung pagmamahala ng dalawang tao na pinapakita sa isa't isa. Yung suporta, binibigay sa isa't isa. May mga gumugulo sa isipan mo, pero tinatry mong makawala dun. And naramdaman mong natatrap ka dun sa sitwasyon na yon. Pero gagawin mo pa rin yung makakaya mo para maialis mo yung sarili mo dito. Clarify natin ang Six of Pentacles, Queen of Swords, and Three of Pentacles. Meron darating na communication dito, or may blessing na darating na i-receive mo, tatanggapin mo. Pinaghirapan mo rin itong blessing na to. Kasi ikaw yung talagang gumawa nito para makuha. Gumawa ka ng paraan para ma-receive at matanggap mo to.
Clarify natin ng Four of Swords. Nine of Swords and Knight of Cups. May nagpapalungkot dito sa tao na to. Andun pa rin yung pagmamahal niya. And nandito yung sitwasyon na nagkaroon ng hindi pag-uusap. Some of you, gusto mo munang bigyan ng time yung sarili mo. Maibigay sa sarili mo yung pagmamahal na hinahanap mo. Nararamdaman mo kasi na sa paligid mo na hindi na ibibigay sa'yo kung ano yung gusto mo. Or hindi mo nakikita yung pagmamahal na gusto mo. Clarify natin ang Knight of Wands. The Sun and Knight of Wands. May darating dito na happiness, joy, and healing. Unti-unti ka nang magiging okay. Gagawin mo kung ano yung makakaya mo. Para makuha kung ano yung gusto mo talaga. Clarify natin ang Two of Cups. Seven of Pentacles and the World. Minamanifest mo na magkaroon ng pagbabago. And gagawin mo lahat kung ano yung makakaya mo para maibigay dun sa taong mahal mo yung lahat ng atensyon na maibibigay mo or ipapakita mo dun sa relasyon. Some of you, ginawa mo lahat na makakaya mo para maibigay ko ano yung kaya mo. Ginawa mo lahat, pero iniisip mo, kailan kaya yung panahon na ako naman yung makaka-receive ng mga bagay na gusto ko. Clarify natin ang King of Pentacles. Five of Swords and Eight of Cups. Gusto mo munang kalimutan yung mga nangyari and may hinihintay ka dito. Some of you, itong tao na to, hinihintay ka pa rin niya. And nalulungkot siya dun sa mga nangyari. Ayaw na niyang balikan yung mga nangyari na hindi ko niya gusto sa nakaraan. And gusto niyang harapin kung ano yung dumarating sa buhay niya. Some of you, andun yung iniisip mo na gawin na lang kung ano yung mas makakabuti para sa'yo. At para ma-achieve mo kung ano yung goal mo sa buhay. Clarify natin ang Queen of Pentacles. The Hierophant and Knight of Pentacles. Alam mo kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Kaya nagpo-focus ka muna sa financial mo, sa trabaho mo, sa career mo, na mag-invest doon ng panahon mo, ng oras mo para kumita, para mapalago yung business, mapalago yung pamumuhay mo, yung financial mo. Clarify natin ang Six of Cups. Ace of Swords and Three of Swords. Sobra kang nasaktan sa mga nangyari. And ngayon, gusto mo munang tanggalin yung tao dun sa buhay mo. Some of you, itong past person mo, right now, sobra siyang nalulungkot. Nandun siya sa point na in pain siya, deep within. Nasasaktan siya sa mga nangyari. And may mga dumarating na linaw ngayon sa kanyang sitwasyon or clarity dun sa situation. Clarify natin ang Eight of Swords. The Chariot and Page of Wands. Marami kang natutunan sa buhay, sa mga nangyari, sa nakaraan. Malaking aral yun sa'yo. Some of you may darating dito na magandang balita na ikakasaya mo. Kung ano yung mga nagpagulo sa isipan mo, unti-unting mawawala kung ano yung mga bagay na nagpapagulo sa isipan mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Opportunity to forgive. This situation brings you the opportunity to heal, grow, and release negative patterns.
Hold the intention of seeing the other person's inner divine light and goodness. We will help you release unforgiving thoughts, feelings, and energies and lift you to a higher place of peace and compassion. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung sitwasyon na dumarating sa buhay mo, isipin mo lang palagi na gawin ko ano yung makakaya mo doon, na mag-heal ka at mag-grow ka dun sa mga nangyayari sa buhay mo. Kung sa tingin mo may mga pinagdadaanan ka na pagsubok at nasasaktan ka dun, magdasal ka lang sa Diyos Ama na tulungan ka na mag-heal ka dun sa mga nangyayari sa buhay mo na pagsubok. And yung mga nararanasan mo na mga nangyayari sa buhay mo, mag-grow ka dyan eh. Palagi mo lang iisipin na lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay, binigay yan ng Diyos kasi there's something there na kailangan mong matutunan at maranasan. Hindi naman ibibigay ng Diyos yung mga problema or masasayang bagay sa'yo kung walang rason. Hindi kasi pwedeng palaging masaya lang yung pagdadaanan mo sa buhay. Kailangan din na maranasan mo yung hirap, sakit, or kalungkutan. Kailangan na maging balanse yung mga nangyayari sa buhay natin para malaman mo kung ano yung kailangan mong desisyon na gawin sa bawat nangyayari sa buhay mo. Kasi kung alam mo naman na puro masaya lang yung dumarating sa buhay mo, ano pang kailangan mong gawin sa buhay kung iyon din naman palagi yung darating. Pero kung may mga nararanasan kang ibang bagay, natututunan mong magdesisyon ng tama. Basta magdasal ka lang palagi para magabayan ka ng Diyos Ama. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.